evening. Hey. Kumain na kayo? Prepare lang tayo, prepare. La 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 la. Ayan, wala akong shave, hindi ako nag-shave. 3 araw na. Bonjour, bonjour. Ça va? French and French. Naglila, few more minutes. Okay? Are you ready na? Kumbawa. For those in Japan. Okay. Magandang gabi po sa inyo. Si Undersecretary Epidensin po ito ng DLG. This is my 3rd day of at home, no? But I'm still working. In fact, kanina may nag-meeting pa kami, nag-special board meeting kami sa Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority, to which I sit as member of the board, para maghanap ng pera para dito sa COVID. Mamaya ipapaliwanag ko ano bang pera, sang pera na tayo, magkano na bang na-raise natin, ano, base sa bagong batas. Well, una sa lahat, update sa nangyayari ngayon. Ilang kaso na ba as of today? Base sa disclosure kanina ng Department of Health, meron na tayong natatalang 1,418 positive cases, COVID infected, 1,418. Ang namamatay po is 71. Medyo bumaba na yung ating mortality rate on COVID, no? Dati nasa 6% plus, ngayon nasa 5% na lang dahil dumami po yung kaso. Kung natatandaan nyo, yung unang dineklara ang lockdown, I think that was March 17. March 16, ang kaso pa lamang po ay 64. Tandaan nyo, ang March 16, 64 lang ang kaso. Ngayon, meron na tayong 1,418 cases. So isipin nyo yung exponential growth ng number of infected persons of the COVID virus. So again, stay at home. Kung gusto natin mapigilan ito, kailangan sa bahay lamang tayo. Dahil kung infected tayo, in 14 days, mamamatay po yan. Kung lumabas tayo, makakahawa tayo. Doon naman sa walang infection,
kung lalabas naman po tayo, baka naman tayo magka-infection. So again, that's the rule, no? And again, we're just to repeat, 1,418 positive cases today, March 29, compared to only 64 last March 15 or March 16, ano? With 71 fatalities of the virus. Ngayon, ang susunod is ano bang response ni government? Okay, if we look at Republic Act 11469, kailangan talaga natin ng kabuuang pondo para po ang taong bayan na nawalan po ng kita, hindi na lumabas ng bahay para maghanap ng pagkakakitaan. Ano? So ang ating gobyerno through that law that was signed by the President last week, we have devised a budgeting system that can augment our fight to contain the COVID-19 virus. No? Una sa lahat, sa ating mga lokal na gobyerno, okay, nag-sign na po ng budget circular, local budget circular ang ating Department of Budget and Management na sinasabi po doon na naayon sa batas na Republic Act 11469, pwede na ho kayo mag-realign ng inyong budget. So sa ating mga kababayan, hindi man kayo makalabas, pero tawagan nyo po ang mga konsehal ninyo, ang vice mayor ninyo na magpatawag ng special session, hindi man physical, pwede mang via live streaming or mag-zoom na lang kung allowed po yan sa kanilang rules, ano? Sapagkat dun sa local budget circular, pwede na sila mag-realign, mag-declare na ho sila ng savings, pwede nilang paggamitan sa programa para labanan ang COVID. Pwedeng gamitin ito para pambili ng mga PPE or personal protective equipment, pambili ng mga face mask, pwedeng gamitin yung pera para ho pang-ayuda sa ating mga kababayan na walang kikitain, no, sa susunod na ilang linggo. Pati ho sa barangay, pwede na rin ho kayo mag-realign. Pati ho yung pondo, kasi po meron tayong tinatawag na Local Disaster Risk Reduction and Management Fund, na pag hindi po yan nagamit, pwede na ho yan din i-realign. At base dun sa local budget circular, ang bawat LDRIMC fund, okay, or calamity fund, sorkatin na lang natin, ano, ang 70% po niyan ginagamit for preparation. So gagawa sila ng programa para mag-prepare po ang isang local government unit sa isang disaster. Yung 30%, which is the quick response fund, pwede po yan po ay gagamitin kung actually dumating na ang sakuna. Okay, in this case, sinabi ho ng local budget circular na in-issue ng Department of Budget and Management para sa mga lokal na gobyerno na ang ating quick response funds pwede nang lakihan. So kung merong mga natatago o naiipong calamity fund yung inyong mga LGU, kasi I'm sure hindi yan nagamit kasi meron na mga tao na hindi naman nagkaroon ng isang kalamidad sa isang lugar, naiipon po yan over a 5-year period, napapasok po yan sa tinatawag natin isang trust fund. So, base sa budget circular, pwede na ho itong gamitin para pambili ng mga gamit para maprotektahan ang mga health workers ng inyong lokal na gobyerno at magamit din itong pera para mapagbili ng mga pang-ayuda sa ating mga kababayan na nawalan ho ng trabaho or kita at para ho madalhan ito sa mga bahay-bahay para ho magkaroon kayo ng kakainin, no? So, ito yung laman ng local budget circular na pinalabas ng Department of Budget and Management sa ating mga lokal na gobyerno. Ngayon, mangyayari lamang po ito kung magsesesyon po o magkakaroon ng special session ng inyong mga konsehal. Kaya tawagan po ninyo at tanungin ninyo kung nagkaroon na sila ng special session. Kung hindi man in person, baka papayagan po sila ng live stream para ma-realign po yung tinatawag nating annual investment plan ng inyong mga lokal na gobyerno. Dahil itong mga sinasabi nating realignment, kailangan pumasok po ito o maamendyahan yung annual investment plan ng inyong mga lokal na gobyerno para maipasok itong mga realigned budgets. At pinapayagan na po ito base ho sa Local Government Code at sa mga circular na inisyu ngayon ng Department of Budget and Management. So may pera ho. Ang sinasabi lang din natin, hindi pa to enough. But at least sa panahon ngayon, hanggang sa panahon na mailabas na yung pambansang ayuda na ating ine-expect nung pagkakapirma ng Republic Act 11469 or yung Bayanihan to Heal as One Act, kailangan ho mauuna yung lokal na gobyerno. So yung ating mga barangay at ating mga municipal, city, hanggang provincial, pwede ho kayong gumamit ng pera nyo, mag-realign na po kayo ngayon habang inaayos po yung pera ng national government.
Hindi po enough. I know hindi po enough ang pera ng lokal na gobyerno. They're not enough yung barangay budget. Most probably baka ubos na yung iba ngayon. And I do hope hindi naman to pinagkakitaan ng ating mga lokal na opisyales. It's not enough, but I think you should maximize whatever you have right now, to use whatever budget you have to assist financially and through food packs your constituencies. Sa pambansang gobyerno po, so ito, hopefully maayos to ng lokal na gobyerno, mabilis ho kayong gumalaw ngayon, mag-realign na kayo ng budget at dapat bilhin nyo na yung dapat yung bilhin after nyo maamendahan o makapagpasa kayo ng supplemental budget ninyo sa inyong mga lokal na gobyerno. So dear councilors, please, I do hope that you've already realigned your budget, because in the meantime, while the national government is putting its effort to bring out so much funds, no, para for the long-term assistance to our fellow Filipinos, mauna na ho namin nyo gamitin ang inyong mga budget right now. Kaya nga nagpalabas po ng local budget circular yung ating DBM. Ikalawa ho, nagpalabas ho ng joint memorandum circular ang DBM at DILG na yung 20% local development fund ninyo, pwede nyo na rin hong gamitin para ho pang-assist or panggamit, pambili ng mga gamit ng mga pangangailangan ng ating lokal na gobyerno para labanan ang COVID-19 virus sa inyong mga lugar. Yung Local Development Fund, yun po yung pinaka-pondo ng gobyerno ng inyong local government. 20% po ito ng IRA ng inyong lokal na gobyerno para gamitin sa mga development programs na naka-align sa national government. Kasama na ho din dyan yung mga infrastructure programs, etc. etc. So base sa pinalabas na joint memorandum circular ng DBM at DILG, pwede nyo na hong i-realign o gamit or nagkaroon ng expanded utilization yung 20% local development fund ninyo. At nakapost na ho yan sa website ng DILG. Yung mga konsihal po, vice mayor, mayor, tingnan nyo ho yung bagong JMC na yan para malaman ninyo kung saan nyo pwedeng paggamitan o expanded utilization of your local development fund. Specifically, to use it to be able to address the issues of COVID virus in your localities. Again, pambili ng PPE, pambili ng gamot, pambili ng pang-assistance sa inyong mga health workers dyan, at syempre pambili ng mga pagkain or food packs na pwede nyo i-distribute sa inyong mga kababayan. Okay? So yun yung ginawa nila. Pangalawa, kailangan ho natin mag-raise between 200 billion to 275 billion off budget. Ano ibig sabihin ng off budget? Pera ng gobyerno na nakalatag, na wala sa budget pero nakalatag sa iba't ibang GOCC or Government Owned and Controlled Corporation. So nagbatrabaho kami. Ako, ang pwede ko lang i-share sa inyo ngayon, nakaupo ako sa board ng NAPOCOR, sa National Power Corporation. Nagkaroon kami ng board review committee meeting last week at i-confirm ho namin ngayong Tuesday. Sa NAPOCOR lang, we are looking at least 5 billion pesos from the NAPOCOR funds in advance dividends and cancellation or suspension of our projects in the National Power Corporation para i-contribute dun sa Bayanihan Fund, no, na 200 billion to 275 billion na off budget. Kanina ho, alas 3 ng hapon, nag-meeting kami sa Tourism Infrastructure Enterprise Zone Authority, another GOCC on tourism. Nakaupo rin ako sa board. Kanina officially via Zoom, we resolve to set aside between 8.5 billion to 12.9 billion of cash from the TIEZA para i-contribute din namin dun sa Bayanihan Fund, no? 8.5 billion in cash, tapos around 4.4 billion na pinapa-approve namin ngayon sa Department of Finance, na kung kakansilahin siya, magiging addition siya dun sa pondo na i-contribute natin dito sa Bayanihan Fund. So, it's around 12.9 billion na manggagaling po sa TIEZA. So 12.5 as minimum of 5 billion sa NAPOCOR. So more or less 18 billion na ho yan. Ano? Nakaupo rin ako sa board ng Socialized Housing and Finance Corporation. Nagkaroon ho ng EXCO meeting last week. I-formalize po yung mga resolution ngayon darating na next board meeting ng SHFC. At doon naman po, kino-compute pa kung magkano i-contribute sa Bayanihan Fund, pero nag-resolve na ho doon ho sa mga beneficiaries ng community mortgage program po na ng SHFC, Socialized Housing Finance Corporation. Ni-resolve ho namin na 3 buwan i-delay yung inyong pagbabayad ng inyong monthly
amortization, 3 months delay. So for approval na lang po para yung pera na ibabayad po ninyo bilang amortization sa inyong community mortgage program, pwede niyo yung gamitin para sa inyong mga pamilya na muna. And hopefully after 3 months makarecover ho tayo at doon na tayo magsisimula ng pagbabayad ng inyong amortization sa inyong housing loan sa loob ng Socialized Housing Finance Corporation. Yun lang ho ba di-disclose ko sa inyo dahil doon ho nakaupo ako sa board. So nagmi-meeting kami until 4 o'clock this afternoon, Sunday po ngayon. So hindi ho tumitigil sa pagtatrabaho ang inyong mga kawanin ng gobyerno lahat. Kaya tulong-tulong ho talaga tayo. Hindi ho natin to mareresolba ng gobyerno lang. Kailangan ho natin ng kasama ang taong bayan. Hindi pa ho tayo tapos kanina. Nag-facilitate pa tayo ng mga OFWs na dumadating araw-araw at hinanapan po natin ng mga tutuluyan nila. At merong isang malaking hotel chain na kausap ko kanina. Kaibigan natin yung presidente at tinitingnan nila baka pwedeng ibigay ho nila yung hotels para ho sa mga distressed OFWs na dumating mula sa labas dahil nga dito sa COVID-19 virus. So yun. Ngayon, pinirmahan na po ang Joint Memorandum Circular on the Social Amelioration Program of the Government sa pamumuno po ng DSWD. Ito po ay naaayon dun sa Republic Act 11469, again, the Bayanihan to Heal as One Act, para ho makapagbuo ng pondo para ipamigay sa taong bayan. Ang estimate po is initially between 200 to 275 billion to be distributed to the identified 18 million households. Okay? Base sa presentation ng Biyernes ng IATF. Alam nyo, 11 hours ho kami nag-meeting sa Interagency Task Force last Friday. We started at 10 in the morning and we ended up straight to 9 p.m. in the evening. So kasama ho ito. Okay, may na-identify tayo na 24 notes ako dito, no? I think 24.6 households in the Philippines, no? Yung 6.6 po comes from the formal sector. So yung 6.6 million households ang nag-a-address na po diyan yung ating mga employers nila, binibigyan sila ng sick leave, vacation leave, advanced 30th month pay. So meron silang pera, at least panggamit habang nasa quarantine period po sila. So sila po ang formal na sector. They are employed formally and they earn on a monthly and a regular basis, mga regular employees. So since meron tayong formal sector, kailangan i-address po natin yung informal sector. So the informal sector are the ones who are daily wage earners, yung mga homeless, mamaya i-describe ko, no? Ayan, ito, mga senior, mga people with disabilities, pregnant and lactating women, solo parents, distressed OFWs, homeless families, indigents and IPs, indigenous peoples, workers in the informal sector, mga self-employed, tricycle driver, jeepney driver, pedicab driver, mga rice farmers na identify rin po, micro-entrepreneurs, yung mga may tindahan na kailangan magsara, mga magtataho, magbabote, ano pa ba? Magpipishball. So yung mga informal sectors in-identify na po yan, ano? Mga kasambahay, mga pakyaw workers, okay, lahat yan nawala ng trabaho, mga arawan, yan po ang in-identify na 18 million all over the country. So this money of 200 to 275 million or even more will be given to these informal sector household na 18 million more or less ang computation all over the country. At ang banggit dun sa batas, bibigyan sila between 5,000 pesos to 18,000 pesos depending on their cost of living in the area. So isa-summarize ko ngayon, makinig kayo ha, dahil especially dun sa mga daily wage or earners, makinig kayo. Ito po yung i-expectin ninyo. Hindi pa immediately ha, pero ito kinompute na. Kung kayo'y nasa NCR, National Capital Region, ang marireceive nyo is 8,000. Pag kayo'y nasa Cordillera Administrative Region or CAR, 5,500. Region 1, 5,500. Region 2, 5,500. Region 3, 6,500. Region 4A or Calabarzon, 6,500. Region 4B or Mimaropa, 5,000. Region 5, Bicol Region, 5,000. Region 6, 6,000. Region 7, 6,000. Region 8, 5,000. Region 9, 5,000.
Region 10, 6,000. Region 11, 6,000. Region 12, 5,000. And BARM, 5,000. Okay, so yun po, narinig nyo ho yun. Ang CAR pala 5,000, sorry, CAR 5,000. Okay, so narinig ho yun, yun po ang makukuha niyang ayuda. Hindi nyo pa makuha ito bukas, ano? Iniipon pa ng gobyerno. In fact, tomorrow, we are supposed to already send the amount we have committed to the Department of Finance para mabuo nila yung kabuong pera. Most probably, ma-release po ito, hopefully, no, baka by next week. That's why habang wala pa po yung kaperang yan, I do hope that our local governments have already realigned their budgets locally so that they will be the first wave of assistance to our fellow Filipinos in the localities. Alam nyo, kulang talaga ang pera ng lokal na gobyerno, given po yan, kaya minsan hindi nabibigyan ho lahat. Alam mo, nakakasakit po ng loob. I understand na hindi nabibigyan. Ang sa akin lang, kung hindi man mabigyan, sana hindi sila nabigyan dahil namulitika. So again, we are warning local government officials, lahat ng mga assistance or ayuda na binibigay nyo, huwag nyo po lagyan ng politika. Please, nakikiusap na ho ako. This is already beyond, kaysa naman kasuhan namin kayo or sisitahin namin kayo, nakikiusap na ho kami. We are in a crisis and we're talking about a crisis that involves lives of people. So if hindi nyo maibibigay ang ayuda, lalabas ang tao, maghahanap ng pagkakakitaan, makakakuha ng virus, kakalat at maraming mga Pilipino ang mahahawa. So pakiusap lamang po sa ating mga lokal na opisyalis. So again, so yun, nakita nyo na yung amount sa alam nyo na kung saan region kayo, yun po ang amount na makukuha po ninyo at kung sino po yung mapagbibigyan. Okay. Sunod ho, ito ang tawag sa pamimigay na pera na yan, yung 5,000 to 8,000. Yun yung tinatawag nating Emergency Subsidy Program ng gobyerno. At ganito pang setup po niyan. Kung kayo ay halimbawa nakaka-receive na kayo ng ayuda sa ating gobyerno, let's say sa 4-piece, no? Pagpalagay natin, nakukuha po ninyo 2,000 na sa 4-piece. Dadagdagan na lang po yan ng gobyerno ng 3,000. So kung nakaka-receive na kayo ng regular na subsidy sa ating mga farm workers, agricultural workers, mga miyembro ng 4-piece, dadagdagan ho lang yan ng gobyerno para mabuo yung ayuda na naka-assign sa inyo. So halimbawa, nasa NCR po kayo. So sa NCR, 8,000. Nakakakuha na kayo ng 2,000 na ayuda sa PPP, for instance. Dadagdagan na lang ho yan ng 6,000. Kung kayo ay nasa Region 6 at nakakakuha na kayo ng 2,000 na ayuda galing sa gobyerno, dadagdagan na lang ho yan ng 4,000. Ngayon, cash ba o hindi? Okay? It's a combination of cash and food packs. Okay? So may portion na cash, may portion na food packs. Yung food packs gaya ng bigas at iba pang mga vegetable and agricultural items, bibilihin po yan ng Department of Agriculture, papagsama-sama, gagawing food pack at yun po ang pamimigay sa ating mga kababayan. Okay? So it's a combination of food packs and cash. Ngayon itong pinaka-critical. Sino o paano ho ma-identify itong mga tao na pagbibigyan? Critical ho yung ating local government units dahil ang local government units ho ang isa sa mga pagkukuhanan ng listahan ng Interagency Task Force sa pamumuno ng Interagency Task Force specifically for the Social Amelioration Program na pinamumunuan po ng DSWD. So nabanggit ko na sa inyo kung sino dapat bigyan. So magkakaroon ho ng Social Amelioration Card, nakalagay ho doon yung inyong pagkatao, yung status po ninyo, anong pinanggalingan ninyo, ano yung kung kayo daily worker, entrepreneur, pregnant woman, senior citizen, solo parent, etc. etc. Kailangan din i-ready nyo rin ho yung inyong mga documents. Halimbawa, kung kayo yung senior citizen, kailangan meron kayong senior citizen card. Kung kayo solo parent, kailangan meron kayong solo parent card. Okay, kung kayo ay lactating or pregnant woman, kailangan may certification din kayo ng inyong health officer. Anyway, kailangan niyo ho ng ganung mga dokumento, no, para lang masigurado na tama yung pinagbibigyan. Hindi ho ito 100% na foolproof, no? Hindi 100% na foolproof po ito. We're just hoping and praying that majority will receive what they're supposed to receive, no? Inuuna ho natin yung mga walang kakayahan sa buhay dahil pang araw-araw po yung kanilang pinagkakakitaan at wala silang kita sa isang araw, kailangan ho sila mabigyan ng ayuda.
Gaano katagal? 2 buwan po. Ayon sa batas, 2 buwan po kayo makakakuha nitong ayuda mula sa national government, April and May, specifically April and May. So kaya nga ho ngayon, pinapaspasan po ng inyong Department of Finance ang pagpangungalap ng pera para makabuo ho ng unang buwan. Sa unang buwan po, they estimate to shelf out around 98 billion pesos sa unang buwan, ngayong Abril. So kinakalap na po ang 98 billion ngayon ng ating Department of Finance. So mai-prepare na po yung pera at sistema kung paano ito ibababa at ibibili ng mga food packs. Then hopefully within the month of April, lahat ho mai-release na for the first month. Then another set of assistance will be given out in May. So April and May po itong pine-prepare nating assistance sa ating mga kababayan from the national government. Okay, ang pumirma ho nito DSWD, DTI, DA, DOLE, DILG, DBM at DOF. Yung sa DOLE pala, meron ho kayong 5,000. So ito yung ito yung sinabi ho ni Secretary Bello na makaka-receive rin kayo ng 5,000 kung kayo ho'y mawawala ng kita dahil kayo'y temporarily mawawala ng trabaho. Sa DOLE ho yan, meron silang sistema. I think pinaliwanag na yan, meron lang kay application form na pipirmahan, ibibigay sa inyong employer. Yung employer ang magpapadala ho sa employer, tapos papadala rin yata sa DOLE po ito or kayo magpapadala at inyong employer para i-confirm. Pag na-confirm po, i-deposito na lang po sa account nyo. So ang DOLE po, 5,000 per worker po yan. Okay, itong medyo kinumputan talaga ho ito ng ng ating mga taga-economic managers po natin sa finance, sa DSWD, sa NEDA, ang mga pangangailangan. Kaya lumabas yung perang between 5,000 to 8,000. Nakafocus lang ho ito sa basic spending ng ating mga kababayan. Pagkain, gamit sa pansarili, sa pambahay, gamot. So yun po nakafocus. So yun po ang pinakalaman. This is the summary of JMC number 1 series of 2020. Again, jointly signed by the DSWD, DTI, DA, DOLE, DILG, DBM, and DOF. Ito yung pinaka-essential features na makikita niya. At inuulit ko, again, nabanggit ko na kanina yung regions kung magkano makukuha nyo. It's combination of cash and food packs. And again, pag may nakukuha na kayo, dadagdagan na lang yung huyon para mabuo yung nakalaan para sa bawat region. So primarily yon, I do hope you understand the substance of JMC number 1. Napirmahan na po ito ng ating mga sekretaryo for implementation na lang, at inuulit ko, binubuo na ho ng Department of Finance yung pera para mabuo ho yung kinakailangan. The first 98 million will be will be distributed this April. Hopefully by next week, let's cross our fingers na mabuo kagad ang pera. Dahil Monday deadline, magkukumit na ho ang bawat GOCC ng pera. Pero again, we're not limiting the money to the off-budget funds, no? But in case naman, nakalagay din sa Republic Act 11469, pwede ho mag-realign din ang national budget, national government agencies natin para idagdag dito sa kakulangan sa pera, no? Para maidagdag sa ayuda. In fact, kami sa DILG nagpalabas na ho kami ng memorandum sa loob na mag-identify na ho kami ng programa na that will become savings. At dahil savings na po siya ng DILG na programa hindi namin magagawa dahil nga dito sa COVID-19, i-contribute na rin ho namin sa pondo para labanan ang COVID virus at ayuda sa ating mga kababayan. At ganun din po ang ginagawa ng iba't ibang ahensya ng gobyerno in the national government agencies. So, I think yun na yung pinaka-summary. I hope you were able to naintindihan po natin. No? So, critical po yung listahan na i-generate ng LGU para ma-identify po itong mga nangangailangan o mga taong bibigyan ng ayuda. Anyway, i-verify naman po yan. Again, hindi po to foolproof, hindi rin to 100%. Ngayon pa lang, humihingi na kami ng dispensa kung sakaling mayroong hindi mabibigyan dahil meron talagang limitasyon, but we do hope that majority will be getting the financial assistance and food packs that was promised by government in this law. Ito pong magagawa talaga natin, and hopefully pag nakuha nyo na, huwag na kayo lalabas ng bahay. Inuulit ko, kung hindi nyo naabutan kanina, 1,418 na po ang confirmed cases. We started at 64
cases in March 17. Ngayon, March 16 o March 17. Ngayon ho, March 29. In 12-13 days, naging 1,418. 71 na po ang namamatay. Isang problema na walang kasagutan except that we can only contain the spread of the virus by staying at home. Okay? So, yun. Wala na. Gumagawa ho yung mga tuloy-tuloy ang meeting ho namin ngayon. Ako hindi pa tapos after ho nitong live ko. May kino-coordinate pa ho ako mga OFWs na hinahanapan ho natin ng pagtutulugan. Nagdatingan na ho sila, at least 200 distressed OFWs a day. We're looking for spaces. And again, we're asking help from the hotels. Yung mga 5-star specifically dahil kayo po ang malalaki. Sana ho pagbigyan nyo ng dun muna matulog o accommodate dun yung ating mga kababayan. Of course, at a discounted rate. No? At a discounted rate. So, may kanta daw. Kanta pa. Seryoso tayo. Pero siyempre, kailangan natin. Kahapon, napaiyak nga ako dahil sa nakakaiyak naman yung kanta. Para masaya naman tayo, no? Bago tayo maghiwa-hiwalay, ano? I hope updated kayo. We're still working today. Naka-work at home po, from home po ako, but I'm working together with the other officials. We're all working at home 24/7. Kaya medyo masakit na yung mata ko kasi lahat po kami, we have more than 10 groups, Viber groups. Doon ho kami nagko-communicate lahat. Pag may problema, tawag. Kaya yung bill ko sa telepono, ngayong buwan, nako, lalampas-lampas, all-time high. Dahil puro tawag, kaliwat kanan. So, teka. Unless meron kayong request. Masaya naman, masayang kanta. Ay, hindi ha. Kumusta naman ho kayo dyan? Para ending. Para masayang ending natin. Makulit, daming mga messages. May mga tanong ba kayo? Wala naman siguro. Nasagot ka naman siguro. Malinaw naman siguro. Hindi pa ako marunong mag-TikTok. Nagpaturo ako sa panganay ko, sabi niya, yak! Yun po ang sagot sa akin. Ito. Ito na lang, para medyo masaya. Upbeat. Wala. Alam niyo ba? Bakit pa kailangang magbihis? Sayang din naman ang forma. Lagi lang namang may sisingit sa tuwing tayo'y magkasama. Bakit pa kailangan ng rosas? Kung marami namang nag-aalay sa'yo, uupo na lang at aawit, maghihintay ng pagkakataon. Hahayaan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito. Sabayang tugtog ng gitara, idadaan na lang sa gitara. Phil-am talaga ako, Phil-am. Half Filipino, half ampogi.
Harana daw, harana. Mapapagod lang sa kakatingin kung marami namang nakaharang. Aawit na lang at magpaparinig ng lahat ng aking nadarama. Pabibigyan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabayang tugtog ng gitara. Idadaan na lang sa gitara. Ano to? Parokya ni Epi. Pagbibigyan na lang silang magkandara pa naman ligaw sa'yo. Idadaan na lang kita sa awitin kong ito, sabayang tugtog ng gitara. Oh, idadaan na lang. Sa gitara. Okay, bye-bye na. Paki-spread na lang para maintindihan ng ating kababayan itong darating na social annulment program. Hindi po natutulog ang inyong gobyerno. Linggo po ngayon para sa tunay na pagbabago.